Hello, goodizens! Agree ba kayo na pagdating sa church, ang daming tanong na biglang lumalabas? Isa na rito ang tithing. Yung 10% ba talaga ang dapat ibigay o pwedeng mas mababa o mas mataas depende sa kung anong kaya mo at nasa puso mo? Today, we'll break it down, piece by piece. Handang-handa na ba kayo? Let's dive into this spiritual yet practical topic. Simulan natin sa pinaka-root ng lahat ng ito, ang Bible. Maraming simbahan ang nagre-refer sa Malakay 3:10 na nagsasabing, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Aba, parang may kasamang bonus na promo kapag faithful ka sa pagbibigay. Sa madaling salita, ang 10% na ito ay hindi lang basa-basa number. It's seen as a symbol of trust and obedience to God's provision. Pero, tama ba na lahat ay magbibigay ng 10%? Kahit na magkakaiba tayo ng financial standing? Let's think about that for a moment. Balikan natin ang panahon kung saan unang nabanggit ang tithing. During the Old Testament times, ang 10% ay hindi lang pera. Pwedeng grain, livestock, o kung anong mang harvest mo. Parang modern day taxation na rin ito. Pero ang economy noon ay very different from what we have now. Saka hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng binibigay dahil depende ito sa kung anong meron sila. Ngayon, sa modern times, pera na talaga ang usapan. Pero gaya rin noon, iba-iba ang kalagayan ng bawat isa. May mga nagtatrabaho, may mga negosyante, at may mga nasa gig company. Kaya ang tanong, fair pa rin ba ang 10% sa lahat? Now, let's talk about giving from the heart. Maraming Kristiyano ang naniniwala ng pagbibigay ay dapat kusang loob, galing sa puso at hindi dahil napipilitan ka. Sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Diba? Chill lang, walang pilitan. Pero minsan, mas mahalaga ba ang halaga o ang intensyon? Pwede bang magbigay ka ng less than 10% pero kung galing naman sa puso mo at full of love? Baka mas mabigat pa ito kaysa sa mas malaking halaga na binigay lang dahil kailangan. At syempre, may iba rin na binibigay ang higit pa sa 10% dahil ito ang kaya nila at gustong-gusto nilang suportahan ang kanilang simbahan. So goodizens, nasaan ang middle ground dito? Sabi ng iba, let's be practical. Kung 10% ang pinaka-wise na percentage, go for it. Kung ito'y magdudulot ng sobrang bigat sa finances mo, baka dapat mag-isip ka muna. Ang mahalaga, magbigay ka ng may tamang intensyon at hindi sa point na ikaw mismo ay maghihirap. Magandang usapin ito kasama ng pamilya. Mag-budget, mag-usap at kung ano ang napagkasunduan, yun ang sundin. Remember, tithing is about trust. Trusting God and trusting na kung ano man ang ibigay mo, it will be used for His glory. Let's be real, goodizens. May mga simbahan na strict sa 10%, pero may iba rin na open-minded at pinapahalagan kung ano ang kaya at willing mong ibigay. Hindi pare-pareho ang pananaw ng lahat. Some people are comfortable with 10%, while others believe in giving more or less depending on their situation. Sa huli, it's between you and God. Ang importante ay alam mo sa sarili mo na you're giving with a good heart. Kaya sa bawat bigay mo, isipin mo, am I doing this out of obligation or out of love? So goodizens, napaisip ba kayo? Ano sa tingin nyo? Kailangan bang 10% ang tithe o depende na lang sa puso at kakayahan? I want to hear your thoughts. Comment down below and let's get the conversation going. Share this video kung tingin nyo marami pang ibang tao ang makikinabang sa discussion nito. And don't forget to hit that like button, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa future videos natin. Kung may mga social issues pa kayong gustong pag-usapan natin, suggest nyo na lang sa comments. Baka yan na ang next topic natin. Hanggang sa susunod na usapan, goodizens, keep the faith, give with your heart, and stay blessed.